Sa video na to, pag-usapan natin yung mga requirements o yung mga dokumentong dapat ihanda mo para makakuha na ng pinakabagong postal ID. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Available na yung postal ID kung saan pwede itong i-scan gamit lang yung QR code. Sa pag-scan, gamit lang yung phone mo, malalaman mo kung legit ba o peke ang valid ID na ginagamit mo. At dahil nga postal ID ang pinag-uusapan natin, pag-usapan na rin natin yung mga requirements, maging yung form para dito. Para sa form, pwede itong ma-download online. Available siya sa website ng Postal ID mismo, that's postalidph.com. Pwede nyo siyang i-search online at magpapakilala siya katulad nito. Kapag kinlik nyo yan, ito na yung form. Pwede nyo basahin yung second page para sa mga reminder tungkol dito. Also, meron din kami ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-fill up ng form na ito. Pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung link ay nasa description sa baba. Bukod pa sa form, ang ilan pa sa mga requirements ay ID. Kung meron na kayong national ID, pwede nyo na magamit yun. Kung meron din kayong SSS, GSIS, driver's license, passport, pwede rin yun. Kung sakali naman na magbabago na kayo ng apelido para sa mga kinasal na, kailangan nyo rin mag-prepare ng marriage certificate. Ngayon, dahil ang postal ID ay allowed para sa mga students or kahit hindi ba 18 years old at kung sakaling wala rin kayong valid ID, pwede naman yung birth certificate na nanggaling mismo sa PSA or sa City Hall. Meron kami ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-request online ng PSA. Kung sakali naman nang wala ka ng kahit na anong ID na nandito, pwede rin naman yung iba pang mga dokumento na magpapatunay tungkol sa identity mo. Halimbawa, yung baptismal certificate kung meron ka pa nun, kung meron ka ring TOR kung sakaling college graduate ka na. Pero pwede rin naman yung sa high school form 137 maging yung sa elementary. Pwede niyong basahin yung mga ito. Tinatanggap din nila yung alumni ID, yung college ID, or yung company ID. Bukod pa dyan, pwede rin yung sa NBI clearance, PhilHealth ID, yung Siemens book, maging yung police clearance, tinatanggap din yan, voters ID. At kung meron kayong certification o yung ID mula sa pagiging miyembro ng 4Ps, tinatanggap din yan. Pwede nyong i-review tong list na to at i-double check kung meron kayo nung at least 2 dokumento na to para nga naman makakuha na ng postal ID. Meron na tayong form, meron na ring ID. Bukod dyan, kailangan din yung magpapatunay kung saan ka nga ba nakatira. Sa postal ID kasi, merong address at ito yun. That's why kailangan ng proof of your residency or proof of address. Tinatanggap nila yung utility bill, halimbawa sa kuryente, sa tubig, sa internet. Kung sakaling wala nun, pumunta na lang sa barangay ninyo para makakuha ng residence ID or barangay certificate. Also, bukod pa dyan, andito pa yung ibang listahan ng tinatanggap ng postal ID. So, yun yung mga requirements. Kung sakali namang foreign residents, ina-allow din nila, pero dapat merong ma-present na passport na valid for at least 6 months prior sa application. At kailangan din ng mga dokumento na nakalista dito. Kasama na dyan yung alien certificate at maging yung mga visa. So, pwede nyo i-double check itong website ng postal ID para sa mga requirements at magkano nga ba ang postal ID. Ngayon, 550 pesos na siya at kapag rush application naman, nasa 650 pesos na. At kung interesado na kayo mag-apply, pumunta na sa pinakamalapit na post office. Meron sila sa NCR. Ito yung list na yon. Meron din naman sa Luzon. Ito yung listahan na pwedeng puntahan sa Luzon area. At kung may question kayo, paano naman sa Visayas, meron din yan, katulad nito. At maging sa Mindanao. So, yun yung mga requirements para sa postal ID application. Kung meron na kayong mga dokumento, ito yung proseso. I-submit yung mga requirements na yon at pagking yung form na na-fill up na ninyo. Hintayin ang approval. At kapag okay na lahat, nakuha na rin yung fingerprints ninyo, maging yung picture ninyo, hintayin na lang na ma-deliver yung mismong ID sa mailing address ninyo. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorials, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!